Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo tayo po na lang. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagtago sa amin sa panambahang ito, Panginoon, katagpuin ka. Lord, we pray, Father God, na patuloy, Lord, na maranasan namin, makakasama namin, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu sa mga oras nito, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon God, magkaroon kami, Panginoon God, ang bawat isa ng bukas na puso't isipan, Panginoon God, at ang bawat isa ay magkamit, Panginoon God, ng malawak na pangunawa, Panginoon God, sa iyong mga salita. Lord, fill our hearts, Panginoon, with your words this morning, O God. At hayaan niyo nga po, Panginoon God, na patuloy na pangalan niyo lamang po ang maitaas namin sa mga oras na ito, Father God. Lord, minister to your people this morning, O God. Salamat po ng marami sa pagkakataong ito. Pinupuri ka namin at pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapag po natin ang Lord. May nga na tayo mag-co-communion after the sermon. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Magandang umaga po sa lahat. Maganda po bang umaga? So, siyempre, po. Dahil ginising na naman tayo ng Lord. Amen. So ngayong umaga, we are going back to the very basics of our identity as Christians. Alam ko, marami sa atin, pag narinig ito, masasabi kagad na, ay, alam ko na yan. Wala na bang iba? Ayan. So, huwag po kayo mag-alala, hindi po ito patungkol sa salvation. So, nagtanggapin natin ang ating Panginoon, Jesus, we became His temple. Sino sumasangayon sa atin? Sa akin. Amen. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Sabi doon, do you know that you are the temple of God? Ayan. Malinaw. No. Na tayo ang mga templo ng Diyos. And that the Spirit of God dwells in you. If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. Ayan. Malinaw na sinasabi dyan, mga kapatid, na ang katawang ito, ang katawan na yan, pinagnanahan na yan ng Santong Espiritu bilang templo ng Diyos. Amen. The moment that we accepted Jesus Christ in our lives, in our hearts, templo na ng Diyos yan. Amen. Sabi pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 6, sinigundahan niya ito kasi chapter 3 lang yan. Sa chapter 6, sabi niya doon, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you? Na kanino daw? Nasa atin. Amen. Whom you have from God, and you are not your own. For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen. Pag-aari ng Diyos yan. Amen. The moment na sinurrender natin ang ating mabuhay sa Diyos, pag-aari ng Diyos yan. So just for the sake of argument, pagpalagay natin, kunyari hindi ka Kristiyano, without any given facts, bigla ka na lang sasabihan ng isang Kristiyano, uy, alam mo ba, ang katawang yan ay templo ng Diyos. Sa palagay po ba natin, sasang-ayon ng sanlibutan? Sasang-ayon yung kausap? Sasang-ayon ka kaya kung sasabihan ka ng isang Kristiyano, uy, yung katawang mong yan ay templo ng Diyos? Baka mamaya, mapaaway pa tayo. Amen. Kung tayo yung Kristiyano, mapapaaway ka, lalo kung sinasabihan mo ay mga nagiinuman o may mga bisyo, di ba? Nakaka-relate, di ba? Sasagutin ka pa ng kinausap mo. Wala kang pakialam, katawang ko to. Di ba? Kasi hindi nila alam yun. So, kinakailangan natin ipaalam sa kanila yun. So, if Apostle Paul was only trying to be a little bit hyperbolical nang sabihin niyang ang katawan natin ang templo ng Lord, hindi niya uulitin yung statement na yan. Di ba? Gaya ganyan, di ba? Chapter 3, tapos sinulit niya sa chapter 6.
Which means, mga kapatid, this statement must be true. Amen? Di ba ang Lord pagka sinasabi niya, verily, verily, truly, truly, totoo yun. Amen? Galing kasi sa Kanya yun. So, alam naman natin na sa Bible, kapag paulit-ulit na sinasabi, hindi pwedeng sabihin, ulit-ulit lang. Yeah. Pag inuulit-ulit ng Biblia ang salita ng Diyos, ibig sabihin, totoo yan, kinakailangan paniwalaan natin yan. So, hindi naman siguro lingit sa kaalaman ng lahat na itinuring ng Lord ang kanyang katawan bilang templo. Nagigibain niya. Di ba? Di ba? Wawasakin niya yung templo na yun at pagkaraan ng 3 araw itatayo niya. So he was referring to his own body that will be crucified on the cross, and on the 3rd day it will rose again. Amen. So ganun din ang pagkakahalin doon ni Apostol Pablo sa templo o sa katawan natin bilang templo ng Diyos. So, maaaring some of us might think, no, in the back of our minds, sabi ko nga, church, alam na namin yung kwento niyan. Alam na namin yung katuruan niyan. Kasi di ba nga, sino ba may mga Bible studies dito sa mga kanilang mga bahay? Di ba na ituro na yung tungkol sa church? Oh. Nung unang panahon, tinuro na rin na yung tungkol sa church. Pero marami pa rin nagkakaproblema patungkol sa church. Amen? Marami pa rin tayong hindi alam. Tama na lumang katuruan na yung patungkol sa church. Pero this time, mga kapatid, gusto ko ipaalam sa bawat isa, no, na kung hindi natin mauunawaan kung ano ibig ang pakahulugan, tunay na pakahulugan, ayan, ng church, dyan sa mga church na yan, no, nagkakaroon ng mga backsliders, tumatalikod sa Lord, maayaw sa Lord, maayaw sa kapatiran, kasi marami pa tayong hindi nauunawaan patungkol dito. Amen. So, this morning, mga kapatid, we are going to talk about the essential nature of the church. Ayan. So, based on history, wala ni isa mang grupo o mga tao, wala ni isa mang grupo ng mga tao o assembly ng mga tao na naitatag na maihahalin tulad sa ganda ng naitatag ng Lord na church. No? Walang maipagkukumparahan. Ito because it was ordained by God, the Father, with His infinite wisdom, redeemed by His Son, redeemed by the blood of His Son, and anointed, favored, and sealed by His Holy Spirit. Walang ibang grupo ng mga kalipunan ng mga tao na pwedeng maihalang tulad sa naitatag ng Lord na church. Amen. Na kahit hindi mga perpekto ang mga miyembro ng nakapaloob sa isang church, sa church ng Lord, nananatiling ito nakatayo. All throughout the years, thousands of years na ang binilang, pero ang church ng Lord nakatayo pa rin. Amen. Binatikos na, pinagpapatay na, early church days pa lang. Ang mga Kristiyano pinagpapatay na para maubos lang. Pero hanggang ngayon naging matatag. Hanggang sa panahon ito naging matatag ang church. Amen. Bakit nga ba? Ano ba ang meron ang church kung kaya't ganon ito katatag? So ito pong ilang mga kadahilanan. Ano ba ang mga characters ng isang church? So, kaya naging matatag ang church na tinatag ng ating Lord Jesus because it was built on a rock. The church is built on the rock, which is Jesus. Amen? So sabi nga sa Matthew chapter 16 verse 18, on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So pangalawa, na characteristics ng isang church, ng church ng Lord,
the church is unsurpassed with power. Pinagkalooban ang church ng kapangyarihan. Amen. Kaya ng kinanta natin kanina. Sa Luke chapter 10 verse 19. So yung verse pala ni Tina sa Psalms. So, parang ganito rin yun. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to over. Sa kanya naman kanina, snakes and lions. Tama ba? Cobra and lion. So, yun. Pares lang halos, diba? So, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Glory to God, diba? Isa yan sa mga characteristics na meron ng church. May power, may kapangyarihan ng church. Pangatlo, the church is unsurpassed in blessings. The church is very blessed. Amen. Sabi nga sa Psalms 132 verses 15 to 16, I will bless her, meaning the church, with abundant provisions. Parang kagaya lang din ito ng binasa ni Tina kanina. Her poor I will satisfy with food. I will clothe her priests with salvation, and her faithful people will ever sing for joy. Ganon kapag pinagpapala ang church. Amen. Pang-apat na characteristics, the church is taken care of. Hindi pinababayaan ng Lord ang kanyang church. Amen. Ang attention ng Lord laging nasa kanyang church. Sa Psalms chapter 4 verse 3 says, know that the Lord has set apart the godly for Himself. Amen. Ang lahat ng makadiyos, ang lahat ng mga righteous people, it has already been set apart. No? Si Lord ang nag-aalaga. The Lord will hear when I call to Him. So, ang mga kakaibang tatak o pagkakakilanlan ng mga ito ay hindi natin makikita sa anumang institusyon na naitatag ng tao. Amen. Any government, mga kapatid, can fall at any time. Di ba? Walang matatag. Amen, na gobyerno. Lahat yan pwedeng bumagsak anytime. Dahil ang katatagan ng isang gobyerno ay galing lang sa lakas ng tao. Galing lang sa talino ng tao. Galing lang sa kakayahan ng tao. Parang kagalang din ng mga negosyo. Malimit bumagsak. Amen? O malugi dahil tao lang ang nagpapalakad. Amen? Hindi rin may papangako ng stock exchange na palagi ang magkakaroon ng 100% na return of profit ang isang investor. Walang ganon. Wala nga 100%, 1%, 3%, 10%, swerte na may 10%. Amen? So, walang kakayahan ng stock exchange na ipangako sa tao na kaya niyang kumita ng bawat investment na ilalagak niya. Amen? Wala ring wealth coach na makakapagsabi sa mga investors na may papangako niya na sa tuwing mag-i-invest siya, kikita siya at yayaman siya. Walang ganon. Amen? Kahit ang mga negosyo can even promise, no? Can even guarantee anybody prosperity. Diyos lang. Amen? So, the church, mga kapatid, was provided ng unsurpassing mga kapatid na mga characteristics na kaya naging matatag ang church. Amen? So ano ba talaga ang meaning ng salitang church? Ayon sa New Testament, ang church in Greek is ecclesia. It was a combination of two words, no? Ang unang word na ginamit diyan ek, meaning out from, and to. At yung kaleo, yung ecclesia, di ba? Ecclesia doon, yung kaleo, to call. Kung kinumbine yung word, the called out ones, ang meaning ng ecclesia. So the church, mga kapatid, is comprised, ay binubuo ng kalipunan ng mga tao.
Amen. Hindi ito isang building. No? Kalipunan na ito ng mga tao na tinubos sa pamamagitan ng isang ransom mula sa kaharian ng kaaway. No, dati, mga kampon tayo ng kadiliman. Ayan, sa maniwala kahit sa hindi. Nung hindi pa natin nakikilala ang Lord, mga kampon tayo ng kadiliman. Ayan. Naalala po niyo yung kanta ni Gary V. Di ba? Sabi niya, "Don't take us out from the dark, my Lord. We don't wanna be there." Amen. Sino gusto doon sa kadiliman? Yun. Kaya tayo tinawag ng Lord out, from darkness out, into the, from darkness out into the light. Parang ganon, no? So, praise the Lord. Paalala ito mga kapatid, na hindi tayo ang nag-alis sa ating mga sarili doon sa kadiliman. Dahil tayo, wala tayong kakayahan, ang lakas ng feedback sa tenga ko nung aking speaker. Nag-i-echo. Ayan. Dito pa lang, mapapaalalahanan na tayo na hindi tayo ang nag-alis sa ating sarili. Uulitin ko lang, sa kadiliman. Ang Lord. Amen. So ano ba ang mga tinalagang designation ng Lord para sa kanyang church? To know her exact nature. Ano nga ba? I have used the feminine pronoun her kasi we are the bride of Christ. No, ang church, ang asawang babae ng Lord. Amen. So, it was sinabi niya, binanggit ng Lord niya sa Ephesians chapter 5. So, naghanda po ko ng 4 na designation o pagtatalaga ng iglesia from 2 very distinctive passages from the Bible. So, and we will be reading them as we go along. No? Ang una nating verse will be found in Ephesians. So, para sa ating unang punto, hindi nag-automatic. Ayan, the body of Christ. Ang church ay tinalagaan bilang katawan ni Kristo. Amen. So, basahin natin Ephesians chapter 1 verses 2, Ephesians chapter 1 verses 22 to 23. Sabi doon, God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Ibig sabihin, ang Lord ang ulo, ang church ang katawan. Amen. So, yung expression na the body of Christ ay nag-aalok ng mas malalim na kahulugan sa kung ano talaga ang layunin, posisyon at karakter ng church sa kahit ano pa mang katungkulan. So, kailangan natin tandaan na mga kapatid na ang katagang ito identifies the church na nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pinag-isa. Pakikipag-isa. Yan, sa ating Lord. Kasi nga, si Lord yung head, wala naman siguro naglalakad ng ulo lang. Amen. May katawan yan. Amen. In some mysterious way, mga kapatid, the church actually becomes an essential of Christ's body. Amen. Isang napakahalagang bahagi ng katawan ng Lord. So Jesus is the head, and believers are the individual members. We are the hands, we are the feet, eyes, ears, and arms of His body. Amen. Gaya nga ng sinasabi ni Apostol Pablo, no? Kung paano niya isinalarawan ang ating Panginoong Jesucristo, that the body of Christ should be living in Him and Him living in Christ. Amen. Isang napakahiwagang ugnayan na namamagitan sa atin at sa Lord. Amen. So kung tayo ang body of Christ, yung kabuuhan, tayo yung body of Christ, yung church. Pero every individual may parte sa katawan ni Kristo. Pangalawa, patungkol sa phrase na ito na the body of Christ,
ay malinaw na nagpapahayag na ang bawat mananampalataya ay may codependency sa bawat isa. Amen. Ang bawat parte ng katawan ni Kristo complements each other. Hindi nagpapangayan each other. Amen. Hindi nakikipag-away each other. Amen. Ibig sabihin, every part of the body is vital. No? Bawat parte ng katawan is very vital to the church's prosperity. Uunlad lang ang church kung ang bawat isa na parte ng katawan ay may codependency sa isa't isa. Amen. Ibig sabihin, pag nagkulang ang isang parte ng katawan, hindi na kompleto yan. Kulang na yan. Hindi, pero pag napupulan na yan ng parte ng katawan. Amen. May kasabihan tayo mga Pilipino, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Paano pag naputol na? Ramdam. Yan. Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Paano pag naputol? Mas masakit. Amen. So by God's wisdom, mga kapatid, everybody has been singularly situated in the body of Christ to benefit their fellow believers. Amen. Pangatlo, dun sa phrase ng body of Christ, it indicates the church's unity. Amen. Pagkakaisa ng ng buong iglesia. Hindi magkakaroon na maayos na kalakaran sa loob ng iglesia, sa church, kung wala ang unity. Amen. That is why, mga kapatid, yung dissension or disagreement, ang isa sa mga nagiging dahilan, no? Kung bakit may mga church na rin na nababalitaan, nagkasara, tumigil na, nag-ayawan na, kasi walang pagkakaisa. Amen. Kung babasahin po natin yung Acts chapter 6 verses 1 to 5, mapapansin natin doon na normal na nagkakaroon ng problema ang church. Amen? Kung matatandaan natin, si Pablo at si Pedro nagtalo. Amen? Munti ka nagkaroon ng division. Mabuti na lang, ang mga pinuno noon, ang mga church leaders noon, has the mind of Christ, has the wisdom of the Holy Spirit, kaya na kayang ayusin ang gusto. Amen? Sabi nga ni Apostle James, James chapter 5 verse 9, sabi doon, do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. So unity, mga kapatid, is the principal issue, all directed towards the Corinthian church. So kung babasahin natin sa 1 Corinthians chapter 1 verses 10 to 11, sabi doon, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and in thought. My brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. So normal. Ang gusto ko naman nila malaman dito, bagamat nag-aaway-away, no? Dapat united pa rin. Amen. Normal na meron po di pagtatalo dito, doon, di ba? Para in the end, no? That the wisdom of the Lord prevails. So, siyempre, kinakailangan din iwasan din natin yung sobrang pagtatalo. Amen. So, binigyan ni Apostle Paul ng 7 beses ang kahalagahan ng unity. Hindi ko na iisa-isa kasi nasa chapter 1, chapter 3, chapter 11, chapter 12, chapter 14, tsaka sa 2 Corinthians chapter 12. 7 beses binanggit ni Apostle Pablo ang kahalagahan ng unity sa loob ng church. Amen. Kapag isinakripisyo natin ang unity, ng isang church, kung hindi natin ito pinapahalagahan, ang katawan ni Kristo babagsak. Isipin na lang natin, itong kamay niya ito, iba ang ginagawa. Itong iba ginagawa. Itong isang mata, iba ginagawa. Yung isa, iba ginagawa. Nakakalakad kaya tayo ng diretso.
Kung, di ba? Parang yung siya patras sa yung papabande. Di ba? Walang pagkabande. Tama? Amen. Ang strength ng church, ang strength ng church hindi nakukuha sa dami. Amen. Okay na yung konti, basta united. Amen. May pagkakaisa. Hindi nangangailangan ng Diyos ng sandamakmak na tao para talunin ang kalaban. Ang kailangan ng Lord ay mga tao who are always in agreement. Diba, America, sabi sa Amerika, united we stand, divided we fall. Yun. So, it only took 300, no? Na sundalo, unified soldiers, led by Gideon, para makakuha ng panalo, ng victory. Nangailangan lang din ng Lord ng 120 unified believers to jumpstart Christianity nung siya umalis na. Bumalik na sa kantil ng kanyang ama. Amen. So mas gugustuhin ng Lord na gumamit ng kukaunti. Basta may unity kaysa sa marami nagkakagulo. Amen. Maging ang sanlibutan ito, alam ang kahalagahan ng kooperasyon. Amen. For example, sa Amerika, kukunti lang na ang mga politiko na sumusuporta doon sa abortion na maging legal. Kukunti lang sila. Pero dahil kahit konti sila, united sila, no, na kaya nilang ipasa na maging illegal ang divorce, ang abortion. Amen. 3% lang ng America's population yun. Ang sumulong nun. Pero naging legal. Diba? Kasi may boses. Dito sa atin, di ba? Ang sinusulong dito yung yung LGBTQ, RSTUVWXYZ. Di ba? Pero dahil mas malakas ang boses ng mga Kristiyano, hindi naging legal. Amen. Dito tayo, isa ang goal pag Manila Hills. No? Nung panahon na sinusulong sa Senado yan, nagpunta kami ron, nakirally kami. Naalala ko, nagpaalam pa nga si Bate sa kanyang mama, kay Sister Chari, na pupunta sila doon magrarally. Anong mga Kristiyano kayo? Nagrarally kayo? Rally para sa katiliran yun eh. Amen. That was 3 years ago. 2 years lang. 2 years lang. 2 years lang pala. Kasi bago pa lang yung church natin nun eh. So, meaning to say, basta united, no? Nagsama-sama lahat ng mga mga born again Christian churches para labanan yung pagsulong ng Soji. So, pangalawa sa ating punto, dahil apat ito, mahaba oras. Hindi soju Soji. Ba't natatawa yung mga kabataan? Kilala niyo yung soju. Masarap yan. Ikatutuwa ng kaaway yan. Amen. The church is the household of God. 1 Timothy chapter 3:15, basahin natin. If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Ayan, pagkiguhitan yung salita ng the God's household. Gusto ko pong magbigay ng 2 punto sa designation na ito. Una, iniuugnay, no? Nito ang domestic relationship ng mga mananampalataya sa bawat isa. So sa isang tahanan, sino-sino po ba ang mga miyembro? Siyempre may tatay, may nanay, tama? May ate, may kuya, may bunso, at may mga elderly people, mga lolo-lola. Tama? Ganon din naman sa church. Di ba? Sa isang tahanan nga, di ba nagkakaisa sila? Bagaman, minsan yung nanay at tatay nag-aaway, no? Pero
ang punto, may pagkakaisa. Amen. Iisang pamilya kung magturingan. Dapat ganun din sa church. Amen. May kinship. Parang magkakamag-anak din. Yun naman talaga yung ninanais natin dito, di ba? Na nung pasimulan natin ang gawain ito, ang gusto namin na ang bawat membro, ang bawat dumarating dito, mararamdaman na siya ikaparte ng isang katawan. Amen. Ng isang pamilya. The joyful family. Amen. So, kung tutusin, magkakadugo naman talaga tayo. Sa Lord. Amen. Iisa na lang yung dugong nananalaytay sa atin. The moment na tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo, yung dugo na yon binds us together. Amen. Para sa isang household. Alam ko marami sa atin dito nakaranas na ng nung sa trabaho, yung bigla nagkagulatan ngayon, ay, Christian ka, hindi na kami. Di ba, gana? Tapos pag nagkaalaman kayo, pareho pala kayong born again Christian, naging magkaibigan kayo, para mga tagal-tagal nyo nang magkakilala. Nangyayari? Yes. Di ba? Kasi yung band iisa lang kayo, iisa lang yung dugo, iisa lang yung espiritu na nananalaytay sa atin. Amen? Amen. So all around the world, ganon. Makikita kasi ibang bansa ng mga, sa Pilipino nga lang Diba? Kami nga nung nandito kami sa Hong Kong, kasi hindi naman kami lahat marunong mag-Chinese. No? Dahil para hindi kami maligaw, sabi, sino Pilipino? Ayan. Ate. Sisigaw kagad si Sister Baby. Ate, pag lumingon, Pilipino, syempre. Diba? Doon kami magtatanong kung anong gagawin namin. Kasi sila, nandun na sila, katrabaho sila doon. So, madali lang. Parang the same way, no? Pagka pares ng espiritu, kahit saan lupalop ka papunta, pag nalaman mong born again niya, wow, yung feeling, akala mo close ka agad. Amen. Ganito rin ang gustong ipahiwatig ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 5, verse 1 to 2. Sabi doon, do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat your younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters with absolute purity. Yun ang gusto ng Lord na mangyari sa loob ng kanyang church. Amen. May paggalang sa bawat isa. Pangalawa, dun sa household of God, it identifies church as a residence. Amen. So the scripture identifies the church to be residing in two places, globally tsaka locally. Siyempre, kaya nga sinabi ko, kahit saan lupalop ka magpunta, may kapatiran, may kapananampalataya, isa ng pananampalataya. Amen. When the Bible refers the universal church, it includes believers throughout the earth. Now, binanggit yan sa Ephesians chapter 1 verse 22, tsaka sa Colossians chapter 1 verse 18, na ang bawat mananampalataya saan mang lupalop, kapatiran niya. Amen. Maging sa kasulok-sulukan, kaliblib-liban ng lugar ng Pilipinas, kahit saan lupalop sa Pilipinas, basta may church na naniniwala si Kristo ang tagapagligtas, si Kristo ay Diyos at Panginoon, kapatiran niya. Amen. So we are called to be a loving and caring community. So we need to pray, give, minister to God's family when needs arise. Amen. Tayo yung magtutulungan. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 10, so therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. So, sino-sino ba magtutulungan? Tayo rin. Dahil tayo yung mga nakapaloob sa isang pamilya. Amen? So, example niyan, nung panahon ni Apostol Pablo na nagkaroon ng first century famine, ang Israel, ang Jerusalem, so yung Jewish church sa Jerusalem suffered. Naghirap sila, gutom. Ang ginawa ni Apostol Pablo, nangolekta siya.
ng malaking offering mula sa mga Gentile churches, ng hindi mga Hudyo. Mga Gentile churches sa Asia Minor, nangalap siya ng pondo. Pinadala sa Jerusalem para yung mga kapatiran doon makasurvive sa famine. So, parang ganoon din, no? Hindi lang tayo ang nagtutulungan, tinutulungan din natin yung ibang church. Kasi ang church, mga kapatid, is a big organization. Magkakaiba man ang pangalan ng mga born-again churches. Sabi nga nung kausap ko, kayo maliit lang church niyo. Kami malaking church namin, kahit saan lupalop meron. Hindi kayo namin malaking church. Diba? As long as we believe in the same faith, isang church pa rin yan, magkaiba lang ng pangalan. Magkaiba lang ng identity. Amen. Kumisan kasi ang akala nila, pag sinabing church, ay yung building. Marami sila kasi yung building. Amen. So the church, mga kapatid, is inihahalin tulad sa isang organism. So ano ba ang isang organism? Sabi doon, organism is a group of interdependent parts that function for the benefit of the whole. Amen. Ibig sabihin, kagaya ng church, the church constitutes mutually independent individuals na pinagsama-sama para sa kapakanan ng iisa. Di ba? Sa kapakanan ng ating Panginoong Hesus. Umaasa sa lakas at pananampalataya ng bawat isa. Amen. Hello? Narinig niyo po ba? Umaasa sa kalakasan ng bawat at pananampalataya ng bawat isa. Walang ere. Walang pride. Walang siraan. Wala nang kababawan. Because everybody wants to work and be functional para sa iisang katawan at para sa iisang Diyos. Amen? We are not here to satisfy ourselves. We are not here na para makipag-umusan. Amen? Dahil ang iisa lang naman ang pinaglilingkuran ng lahat. Amen? Iisa lang naman ang gusto nating mag-glorify sa bawat ginagawa natin. Iisa lang ang gusto nating mabigyan ng parangal. Amen? Example, sa isang korporasyon, alam ko marami din sa atin nakapagtrabaho na sa isang corporate company, no? Lahat nagtatrabaho para sa kapakanan ng kumpanya. Tama? Pag nasa korporasyon ka. However, kalimitan, ang kumpanya lang ang nagbe-benefit. O konti lang ang nakikinabang ng mga empleyado. Hindi ba kasi, ambon lang, sweldo lang ang kayang ibigay. So, iilan lang din ang pwedeng mabigyan ng pansin. So, ang siste, dog eat dog. Kagatan. Pataasan. Payabangan. Pagalingan. Ganon sa isang corporate world. No? Nag-uungusan, nagsisipsip, kanya-kanyang sipsipan, pasipsipan, tapos everybody nandaraya, ayan, nanunuhol, ayan, para umangat lang sa posisyon. Yung iba naman, platik. Amen? Yung gumagawa ng mga schemes para mas mangibabaw siya at mapabagsak niya yung kalaban. Yung, hindi naman niya kalaban yun, actually, co-worker niya yun. Ayan, kaya lang syempre, dahil nga pagalingan ng sistema, para ma-promote, kinakailangan may babagsakin. Tama? In a true church scenario, mga kapatid, the Lord created the church to house a loving and caring atmosphere. Kaya dapat walang ganon sa church. Hindi siya kagaya ng korporasyon. Amen? Hindi siya kagaya ng corporate world. Kaya kinakailangan ang bawat isa are all being effective sa katawan ni Kristo. Amen? Gaya ng organismo, gaya ng organism, it benefits the whole body. Ibig sabihin, everybody is doing their very best for everybody. Hindi para sa sarili.
Nauunawaan natin, iisang katawan, kasi iisang ulo. Amen. Ang Lord Jesus. Pangatlo, the church is the church of the living God. Balik tayo sa ating verse kanina. If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God. Napakiguhitan, the pillar foundation of the truth. So, dito naman, there are also two implications sa expression na ito, the church of the living God. Una, ito ay nagpapakita kung sino yung namamahala sa iglesia. Amen? It is governed by the Almighty and ever-living God. Sabi niya dyan, the church of the living God. Ang itinatag na church ng ating Panginoong Jesus, iglesia ng buhay na Diyos. Yun din naman sinabi niya kanina sa Matthew chapter 16, verse 18 na binasa natin. Ang sabi niya doon, on this rock, I will build kanina my church. May possession doon. Amen? My church. Binanggit niya, iglesia ko yan. Salamat sa Lord. No? The church is being governed and protected by the omnipotent God. Hindi tao. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Hindi tao o kalipunan ng mga tao. Maraming church sa Amerika. Pinamumunuan ng mga church elders, hindi ng pastor. Kaya anytime na pag inayawan nila ang pastor na hindi na sumasang-ayon sa kanilang mga gusto, sinisipan nila yung pastor, maghahanap silang kapalit. Nakakalungkot, di po ba? Yung mga church, karamihan ng mga church sa Amerika, they're being dictated by the church elders. Mabuti na lang walang gano'n sa pamunuan ng Joyful. Amen? So, ang church, mga kapatid, hindi yan pinamamahalaan ng tao o kalipunan ng mga tao. Hindi rin yan pinamamahalaan ng mga anghel. Amen? Mismong ang Diyos is the chief potentate, yung pinakataas-taasan na namamahala sa kanyang church. The Lord of Lords, yan, is over the church. At ang lahat ng kautusan nagmumula sa ating Lord. So the church duty, mga kapatid, basically involves 7 commands. Ayan, may command ang Lord para sa kanyang church. Una, yan, 7 commands. Una, the evangelization of the church, the lost. So makikita natin sa 2 Corinthians chapter 5, 18-20. Pangalawa, discipleship of believers. Amen. Kailangan na-equip ang mga mananampalataya. Pangatlo, kinakailangan hindi lumiliban sa fellowship ng mga mananampalataya. Pangapat, laging sumasamba sa Diyos. Amen. Panglima, merong healing and miracle ministry. Amen. Merong ministry of prayer. We are called to be the salt and the light. Amen. Yan yung mga 7 commands na dapat meron ng church, na ginagawa ng church. Pangalawa, na impression ng Church of the Living God, it expresses God's earthly dwelling place. Ulitin natin. Sa templo siya nananahan. Amen. Since the beginning of time, ang tunay na nalayuin ng Diyos ay palagi ang makapiling ng tao. Hello? Amen? Sa puso. Kung sa lumang tipan yan, mga kapatid, sa panahon ni Abraham, Isaac, at ni Jacob, God dwells in the tents. Amen? So when Israel, mga kapatid, began to grow rapidly, He manifested Himself among them. Kung matatandaan natin, bumabiyahe nga sila Moses doon sa desierto. God was with them sa pamamagitan ng pillar of cloud sa umaga, pillar of fire naman sa gabi. So, lagi nilang kasama. And then finally, when maitayo yung templo,
doon siya nananahan doon sa templong ginawa ni Moses. Amen. So tayo, ginawa rin tayong templo ng Diyos, kaya dapat totoong nananahanan tayo ng ating Panginoon. Amen. Lagi nating tatandaan, yung church is the primary place of worship. Amen. Primary place of prayer. Amen. Primary place for the ministry of the apostles, evangelists, pastors, prophets, and teachers. Amen. Lagi natin tatandaan yan. Yung physical church. So, sa pang-apat, final na designation ng church, the church is the pillar and foundation of the truth. Amen. Basahin ulit natin yung verse natin kanina. If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Pakiguwitan. Yan. Sama pa rin. So sa designation nito mga kapatid, it expresses the church's role in possessing God's eternal truth. Kinakailangan sa church, laging katotohanan lang ng Diyos ang naipapahayag. Hindi yung ating mga sariling kaisipan. Hindi yung ating sariling emosyon. Amen. Marami sa mga churches sa panahon ito are being divided dahil binibigay na nila ang turo ng tao kaysa sa turo ng Diyos. Mas nangingibabaw na yung idea ng tao. Kasi there is always a fine line between the truth and the muntik maging truth. Amen. Yung muntik maging truth, yun yung laging naigigigit ng tao eh. Yung bisa yung katotohanan kung minsan, hindi na nabibigyan ng emphasis, no? Yung pagiging sovereign ng Lord, yung pagiging makatotohanan, pagiging totoo ng ating Lord Jesus, no? At ang ibabahagi na lang yung karunungan ng tao. Yung alam na lang ng tao, yung experience na lang ng tao. Kaya kuminsan, yun na lang yung nauunawaan. Moralidad na lang ng tao. Hindi na yung turo na talaga ng Lord. Kung mapapansin natin mga kapatid, every time na nagpapahayag ang mga apostol, lahat ng apostol, isa lang ang laging tinuturo. Kumbaga, it is always being pointed lang sa isa, sa Lord lang. Hindi sa kanilang sarili, hindi sa kanilang experiences, kundi sa Lord. So dapat laging gano'n ang naririnig natin. Amen. Kuminsan nga, may narinig niya ako kay turo ni Joel Osteen. Sorry, nabanggit yung pangalan. Pero kasi ganun talaga. Kasi, sabi kasi, karamihan doon ng mga tinuro ng mga apostol, irrelevant na sa panahon ito. Nakakalungkot, di ba? Samantalang, magpahanggang ngayon, yung mga tinuturo ng Biblia, irrelevant pa rin. Angkop pa rin sa panahon ito. Wala namang naiba eh. Yung modernisasyon lang. Yung technology lang ang naiba. Pero yung buhay, ugali ng tao, yun pa rin. Nagiging masama pa nga, mas masama pa. Amen? Mas lalong sumasama, pabataan gumagawa ng kasamaan. Amen? Pero yung turo ng Lord, relevant pa rin yan magpahanggang ngayon. So, nakakalungkot isipin na kung minsan, yun, ang nabibigyan ng emphasis nga, yung alam na lang ng tao. Kaya nga, gano'n lang paalala ni Apostol Pablo, na palagian na maging poste, na pundasyon ng poste, na natin sa ating pananampalataya ay katotohanan mula sa salita ng Diyos. Amen. So in conclusion mga kapatid, both Peter and Paul noted this chosen nature of the church. Peter said sa 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi niya doon, but you are a chosen people. Pinili. Lahat tayo mga pinili. Amen. A royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Amen. Amen. And that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Dating nasa kadiliman, pero sa biyaya at kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa atin,
dinala tayo sa kaliwanagan. Amen. Pero tinawag tayo, no? Nung nilabas tayo sa kaliwanagan, tinawag tayo to be royal priesthood. Diba? Chosen people. So, act like one. Amen? Sabi din ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1, verses 26 to 27. Sabi ng brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of this world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Mga kapatid, yung mga alaga ng ating Lord nung panahon, karamihan sa kanila wala na mga pinag-aralan. Amen. Yung iba nga mangingisda lang ang trabaho. Pero ginamit sa mga matitinding matitinding kaparaanan ng Lord. Amen? Sa matitinding mga task. So meaning to say mga kapatid, dati lang ba tayo? Ngayon, mas angat na tayo kaysa sa iba. Kasi mga anak na tayo ng Lord. Amen? So these passages of scriptures mga kapatid are bursting with significance. Amen? Mga anak tayo ng Diyos. Lagi natin iisipin yan. No? We are tasked as a church to grow, to mature spiritually. Amen? To care for others. Tayo kasi yung church. Tayo yung parte sa katawan ng church. Maaaring dito, maliit lang yung katawan ng Lord dito. Pero everybody is tasked, no? Na meron kang gagawin. Hindi po pwedeng mga bench warmers lang. Amen? Bawat isa ay may gagawin pa ng tungkulin. Wala kang kayang gawin, di mahalin mo yung kapatid mo. Magandang start yun. Amen? Sabi din sa Psalms 100 verse 3, know the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Tayo yung church. Amen. Hindi tayo negosyo. Hindi tayo isang korporasyon na may umusan, may payabangan, may pataasan ng ihi. May idiomatic expression yun baka mamaya gawin nyo. Sabihin, papataasan tayo ng yabang, ng pride. Amen. Ang kailangan sa atin, magpakita tayo ng kababaan ng loob. Amen. Everything that we say and do, sana, lagi, it will glorify God. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na ang habol ay mapapurihan ng ating mga sarili. Amen. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na mapupulaan din ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Kasi si Lord yung ulo, masakit sa ulo yun. Amen. Na nagtitigas-tigasan yung mga katawan. Nagpapayabangan yung katawan. Amen. Di ba tayo pag may masakit sa katawan natin, ulo kagad yung sasaktan. So, ganun din ang Lord, nasasaktan siya every time na nakikita niya na nagiging pasaway tayo. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Amen. Tayong lahat ay